Buenos dias, buenos tardes mga amigos, mga amigas, sa aking mga kayubi sa Usapang Batas sa DZXL News. Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po ang inyong lingkod, Attorney Rene Bueno. Ngayon po ay meron po tayong tatalakayin tungkol sa sinabi ni Congressman Leandro Leviste ng 4th District of Batangas. Sinabi niya na ang ating bayan daw po, no? Ang Pilipinas daw ay nasa ilalim ng de facto martial law. Ang Pilipinas ngayon ay nasa ilalim ng de facto martial law. Hindi man deklarado, pero nararamdaman. Yan po ay binanggit niya noong Enero 26, no? Taong 2026. Kahapon lang yan. Sinabi niya na bagamat walang opisyal na ipinag-uutos na martial law, ramdam daw ng mga mamamayan ang mga epekto nito. Tulad ng takot na daw yung mga kritiko sa gobyerno dahil sa mga kasong isinasampa laban sa kanila. Yung mga nakikritiko sa gobyerno. Samantalang tila walang parusa ang mga kaalyado ng gobyerno. Ako madalas din naman ako mag-criticize sa Marcos administration. Pero hindi destructive, but it's more on the constructive way of criticism. Hindi naman kami natatakot, kami mga nagki-criticize. Kaya lang, kasi pag nag-criticize ka, ilagay mo sa ayos, hindi katulad mo o katulad ng mga ilang against kay Bongbong at sa kanyang administrasyon na talaga naman sukdulan ang paninira sa mga pulisiya nito. Pangalawa, may mga batas daw na ipinapasa ng walang sapat na talakayan. So sana ginawa niyang specific at wag generalize ang pagsasabi ng mga ganitong akusasyon. May mga hinala daw na pinagsasamantala ng pondo ng bayan tulad ng pagbabayad sa mga press, sa mamamahayag, sa mga influencer, blogger at mga grupo para magkalat ng maling impormasyon. Sino kaya yon, no? At parang baligtad, no? Parang yung mga isang grupo ang ganyan na nagbabayad, no? Para maghasik ng mga maling impormasyon. So sabi niya, kinukumpara niya ang kasalukuyang panahon sa panahon ng dating Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na kung saan na halos pareho daw, no? At kaya kailangan daw na labanan, no, yung mga ganitong klaseng pang-aabuso sa kapangyarihan o sa kapangyarihang ipinagkatiwala ng bayan dahil tanamak daw ang katiwalian sa kasalukuyang administrasyon, and even comparing it with the administration of Ferdinand Marcos Sr. So talakayin natin ano ba yung de facto na gobyerno. Ayon po sa batas, sa isang jurisprudence mula sa kaso ng Ko Kim Chang versus Valdez Tan K, ang de facto na pamahalaan ay pwedeng mga pamahalaang kumuha ng kapangyarihan gamit ang puwersa o di makatwirang paraan laban sa lehitimong gobyerno. Ay hindi papasok dito yung administrasyon ni Bongbong Marcos. Duly elected dyan, no, ng taong bayan, 31 million votes. O kaya mga pamahalaang militar na itinatag noong panahon ng digmaan, lalong hindi papasok dito. O kaya mga pamahalaang binuo sa pamamagitan ng pag-aalsa laban sa isang estado. Ito pong kasalukuyang pamahalaan ng Marcos Jr. ay inihalal ng mga tao noong 2022 at kinikilala ng ibang bansa. Kaya hindi ito umaayon sa kahulugan ng de facto na pamahalaan. So malayong malayo ito doon sa sinasabi ni Leandro Leviste na hindi lang natin napapansin ang ating pong bansa ay nasa ilalim na ng de facto martial law. So siguro dapat reviewin nitong si
Leviste, ang kanyang constitutional law 1 nung college, ay hindi pala to nakatapos ng kolehiyo, no? Dahil na-charge yata ito ng plagiarism doon sa kanyang universidad sa ibang bansa. So, ayan, naintindihan natin, kaya hindi niya naintindihan ang ibig sabihin ng de facto. Di ba? So, ayon po sa ating 1987 Constitution, particularly sa Article 7, Section 18, no? Maaari lamang ipag-utos ng Pangulo ang batas militar kung may pagsalakay o paghihimagsi at kung kailangan ito para sa kaligtasan ng publiko. Ayan ha, Tagalog na Tagalog yan. Kailangang aprobahan ito ng Kongreso sa loob ng 48 oras at limitado lamang sa 60 araw at maaari suriin ng hukuman. Walang opisyal na batas militar na ipinag-utos sa kasalukuyang administrasyon. So, hindi siya nagbabasa, no, ng konstitusyon. Ayan, mahirap yung ngaw. Dapat nagbabasa ka ng libro paminsan-minsan, pang first year college yan. No? Miski hindi ka nag-law, merong subject yan ang alam ko sa mga ordinaryong business courses, di ba? First year or second year yan. Okay? So, hindi ano yan eh, hindi hindi logical yung mga pinagsasabi ni Congressman Leviste. Wala sa katwiran eh. Kahit sangkuting na anggulo, parang wala talaga eh. Hindi ko makita kung bakit niya sinabing de facto martial law ang kasalukuyang estado ng ating bansa. Ito, pwede nating masabi na kapag ikaw ay nagsasabi ng ganito, ay pwedeng iniingalyo mo na tumayo laban sa gobyerno ang taong bayan sa pamamagitan ng mga talumpati, sulat o iba pang paraan. Ngayon, kung ang kanyang mga pahayag ay ituturing na nanghihikayat ng kaguluhan o nagpapahina ng otoridad ng Estado, pwede po siyang maparusahan ng mahabang pagkakakulong pero wala na to sa ating batas eh, yung hanggang sa kamatayan. Wala na, tinanggal na yung death penalty. Bilang mambabatas, ito pong si Congressman Leviste, meron siyang karapatan na magpahayag ng sariling opinyon ayon sa konstitusyon. Ngunit, hindi ito walang hangganan. Lahat may hangganan yan, may limitasyon. At maaari ang limitahan kung ito ay nagdudulot ng panganib sa kaayusan ng publiko. May clear and present danger. No? Delikado yan. No? At kapag ganyan dapat supilin ang mga ganyang pananalita, ang ganyang klase ng mga deklarasyon, lalong-lalo na nanggagaling sa isang mambabatas. Meron tayong sasabihin dito yung may kaugnayan dito sa pinag-usapan natin, yung Presidential Decree number 90. Pinaparusahan nito ang pagkakalat ng chismis, yung mga marites, o yung nagpapakalat ng maling impormasyon na nakakasira ng pangalan ng mga otoridad o nagpapahina ng katatagan ng gobyerno. Pwede kang parusahan ng pagkakakulong at pagpabawal na makapaglingkod muli sa gobyerno. So may perpetual disqualification to. So kung ayaw mo na maglingkod sa gobyerno, sige, ituloy mo lang yung sinasabi mo. Pwede din magkaroon ng violation ng Cybercrime Law 10175 Republic Act kung ang pahayag ay ikinalat sa internet. Maaari din itong ituring na cyber libel o pagkalat ng maling impormasyon gamit ang technology na may kasamang multa at pagkakakulong. Tandaan po natin, yung pagkakasala ay depende sa pagpapatunay na malinaw, na mali ang mga pahayag at may layuning makapinsala. Okay? Although,
hindi natin inaalis yung mga karapatan ng mambabatas na magsalita ng ganito eh. Pero hindi naman pwedeng porke ikaw ay mambabatas ay patuloy ka na lamang na maninira, no? Na walang legal na basihan sa ating pamahalaan. Alam niyo po ba, ayon sa ating konstitusyon, ang mga mambabatas ay hindi maaaring arestuhin o kasuhan para sa mga sinabi nila habang nagsasagawa ng kanilang tungkulin. Pero hindi ito saklaw. Hindi nito saklaw ang mga pahayag na binigkas, sinabi ng labas sa mga gawain ng Kongreso. Tulad nung nagpa-press conference ka, nagpa-press release ka o mga post sa social media. Baka yan yung nakakalimutan ng ilan sa ating mambabatas. Pa-press con ka ng pa-press con kung ano-ano ang inangaw-ngaw ninyo na hindi nyo alam, sabit na kayo sa ilalim ng ating batas, sa ating konstitusyon. So bakit kaya sinabi ni Congressman Leviste na ang ating bansa ay nasa ilalim na ng de facto martial law? Medyo mahirap yung statement na yan, ha? That could be interpreted as inciting to sedition or even sedition. Binigyan diin ni Leviste na maraming mamamayan at kalaban ng administrasyon ang tahimik lang daw dahil sa takot sa mga kasong pwedeng ihain laban sa kanila. Samantala tilang walang parusa ang mga kaalyado. Pero kung ako tatanungin ninyo, no, parang baligtad eh, no? Itong si Leviste, nito lang nakaraang mga linggo ay nagsampa ng cyber libel laban kay Undersecretary Claire Castro at nagbabanta pang magsampa uli ng cyber libel dahil sa mga statement na binitawan ng dating mayor at kongresista na si Lito Atienza. Mukhang siya yung gumagawa ng ganung klaseng mga pananakot ng pagdedemanda ko ikaw ay magiging kritiko niya. Anyway, sinabi niya na lumilikha ito ng kapaligiran ng panghihimasok na katulad ng panahon ng martial law. Pinipigilan yung mga taong nagsasalita laban sa gobyerno. Ito ay umaayon sa mga talakayan ng mga oposisyon habang may mga reklamo para sa impeachment laban sa Pangulong Marcos Jr. at pangalawang Pangulong Sara Duterte. Lumalabas dito ay parang gustong sabihin ni Leviste na independent siya, no? Hindi siya Duterte, hindi siya Marcos, nasa independent block siya. Para hindi siya mapagkamalang Duterte boy. Pero sa mga kinikilos niya, lumalabas very obvious eh. Pati yung pananalita, DDS si Leandro Leviste. Sa kanyang statement, tinuturo rin niya na ang mga batas na ipinapasa ng walang sapat na talakayan at hinalang paggamit ng pondong pampubliko para bayaran ng mga mamamahayag. Ito mabigat to. Nagbabayad daw sa mga mamahayag, sa vlogger, sa influencer at mga grupo para magkalat ng maling impormasyon at saktan ng mga kritiko. Mukhang dito, papalag ako dito sapagkat hindi ganito ang kasalukuyang administrasyon. Malabo yan. No? Kasinungalingan yan, Mr. Leviste. Ayon kay Congressman, binabawasan nito ang mga prosesong demokratiko dahil kinokontrol nila ang mga balita at binabawasan ang pagkakataong makakuha ng tamang impormasyon ng mga tao. Mga bagay na iniuugnay niya sa mga paraan ng pagsugpo sa impormasyon noong panahon ni Marcos Sr. Pero sino ngayon ang mga nananakot sa mga vlogger, even sa lawyers, no, na nagiging kritiko ni Congressman Leandro Leviste na tinatakot ng kasong cyber libel kapag siya ay napupuna. Di ba siya yun? Hindi naman yung administrasyon ni Bongbong Marcos. Wala nang dinidemanda si Marcos ng mga journalist, vlogger, influencer. Di ba?
Mukhang sarili niya, pinatutungkulan niya. Itong pahayag ni Luis nito ay may layunin din na makakuha ng suporta mula sa mga tao para sa kanyang pagsisikap na labanan ang katiwalian at labanan yung katiwalian at proteksyonan yung kanyang, para sa akin, mabigyan ng proteksyon yung kanyang pansariling interes. Hindi ito talaga tunay na pagmamalasakit sa bansa at sa taong bayan. May pinagtatakpan siguro, no, ang nasabing kongresista sapagkat siya ngayon ay sasailalim sa isang investigasyon mga ilang araw mula ngayon diyan sa House of Representatives tungkol dito sa solar para sa bayan, sa Solar Power New Electric Corporation, sa Solar Power Holdings Incorporated yata or Corporation at iba pang solar companies na siya po ang majority owner. At medyo komplikado na at mga nagkakabuhol-buhol na mga statement ni Congressman Libiste kung kaya't napupunta siguro siya sa ganitong sitwasyon na minsan sabi nga ni Ping Lacson, huwag bara-bara bata. Kaya ganyan na nangyayari na nagkakabuhol-buhol ang mga statement at wala ng direksyon, no, kontrapartido na bawat isang statement no. At nung una sinasabi mo you divested yourself of the shares in solar para sa bayan, sa solar power NEC, Solar Power Holdings, pero lumalabas lately na hindi pa pala totally divested ang iyong sarili sa mga shares of stock sa mga kumpanyang nabanggit. So, malabo na iba-iba na yung sinasabi at ngayon naman na de facto martial law. Abay kung re-reviewin ang 1987 Constitution, you cannot see there anything that would show na itong present administration is under a de facto martial law, itong pamahalaan natin, itong bansa natin, no? Kung ito ay maituturing na de facto as na nasa ilalim na de facto martial law, napakalabo, wala kang makita kahit isang elemento ng de facto martial law. Okay, so yung mga humiling na ipaliwanag ko kung ano yung de facto martial law, no, sa ilalim ng ating saligang batas. At sana naman nakakuha kayo, nakapulot kayo ng konting kaalaman dito sa aking paliwanag. So nga dito na lamang po, ito po muli ang inyong lingkod, Attorney Rene Bueno. Attorney Bueno, law and beyond. Learn the law.